Ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihan Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y nakikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y magpathirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa inyo at sa inyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos." Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambayanan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi." Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 90 taon na?" At sinabi niya sa Diyos, "Bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinakangako ninyo sa akin?" Kaya't sumagot ang Diyos, "Hindi ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakalob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang saling lahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac na isisilang ni Sara sa 1 taon sa ganito ring panahon." Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak noon o binili. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw, at noon ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin.